Alam ko kung anong iniisip mo. Kung anong mga tinatanong mo sa sarili mo. Okay pa bang babaeng to? Nasisiraan ba siya ng bait? Paano niya napagsasalitaan ng ganyan ng sariling anak niya? Hindi kami ang mga magulang ni Cassie. Hindi sa akin galing ang batang yan. Sa bait at swerteng kaya niyang ibigay sa kahit na sinong mapipili niya. Isipin mo, hulog siya ng langit. Yun din kasi ang akala ko noong una, pero mali ako. Maling-mali. Hindi galing sa langit ang batang yan. Kahit gaano kalaki ang kasalanan ng tao sa Diyos, hindi tayo parurusahan ng ganito ng Diyos. Ang sabi nila, parang yin at yang daw ang swerte. Palagi yung magkadikit. Hindi pwedeng puro swerte o malas lang ang nakukuha ng tao. Kahit pakiramdam mo'y hindi mauubos ang swerte mo, natural yung mauubos. Pero paano kung malaman mo na pwede naman palang hindi maubos ang swerte mo kapalit ng pagsasakripisyo ng buhay ng ibang tao? Gagawin mo ba? Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. May tao ba rito? Sino yan? Pag hindi ka nagsalita, tatawag ako ng pulis. May pepper spray ako dito. Kaya kong bulagin ito. Ano? Bea, ako to. Louie? Ikaw nga. Diyos ko naman, mahal. Kinabahan ako ah. Akala ko pinasok ako ng magnanakaw, tas nahuli ko sila sa akto. Ano ba ginagawa mo rito? Tsaka tong ilaw. Ba't hindi mo binuksan? Hindi naman brown out ah. Nagtitipid ka ba sa kuryente? Huwag ka mag-alala. Next month, susuluhin ko pa rin yung bill sa Meralco. Sa susunod na buwan na tayo maghahati at sa susunod na buwan pa naman yung dating ng bill na counted na para sa pagtira mo rito. Ay, teka. Ano palang ginagawa mo rito? Diba, bawal tayo magkita at ikakasal na tayo sa linggo. Mahal naman eh. Mahalas daw. Pag nagkita yung bride at groom 2 araw bago yung kasal, may mangyayari raw na masama. Hindi ko alam kung hindi ba matutuloy yung kasal o hindi magtatagal ang pagsasama ng bagong kasal. Pero basta ganun, bawal to. Pagbaba ko ng bag sa sofa, hinila ko siya patayo. Bago ko siya madala sa pinto, ay bigla siyang kumawala. Dahilan para mangunot ang noo ko. Hindi ko alam kung nag-overthink lang ba ako gawa ng kaba sa papalapit naming kasal, pero pakiramdam ko'y nanlalamig siya sa akin. Yung mga mata niya, yung mukha niya, maski yung tayo niya, parang ang ilap. Parang napilitan lang siyang kitain ako ngayong araw. Bea. Mahal. Mahal ang tawagan natin, diba? Kaya dapat yun ang itawag mo sa akin. Huwag mo kong tawagin sa pangalan ko. Alam mong ayoko, diba? Pag hindi term of endearment yung tawag mo sa akin, pakiramdam ko kasi galit ka. Pakiramdam ko may problema tayo. Wala naman, diba? Louie, diba? Ayos lang tayo. Hindi siya sumagot. Nag-iwas siya ng tingin at sunod-sunod na napalunok. Nung narinig niya ang mahina pero sunod-sunod kong paghikbi, ay sakalang siya tumingin sa akin. Nanghihina akong napaupo sa sofa habang nakatingin sa kawalan. Nanahimik ako. Hinintay ko siyang umamin. Kung ano man ang kasalanan niya, alam kong malaki yon. At alam kong alam niya na hinding-hindi ko siya mapapatawad. Huwag mong sabihin... I'm sorry, Be. Sorry, Bea. Hindi ko sinasadya. Hindi namin sinasadya, basta nangyari na lang. Ginawa mo? Yun yung kasalanan mo? Niloko mo ko? Niloko mo nga ako? Pero sabi mo, Louie, di ba nangako ka? Alam mo yung trauma ko. Nung binigyan kita ng chance, sabi mo hindi mo gagawin yung ginawa ni Papa kasi alam mo nagawa ng pambababae ni Papa kaya ako naulila, di ba? Nag-promise ka. Maniwala ka. Hindi ko to ginusto.
Bea, hindi ko talaga to ginusto. At sinong gumusto sa nangyari, ha? Ako? Yung ibang tao? Yung mga tambay sa kalye? Yung... Kung hindi mo ginusto, kahit na yung babae ang lumalapit sa'yo, hindi ka tutuka. Kasi alam mong merong ako. Andito ako, di ba? Kasi alam mong masasaktan ako. Akala ko ba mahal mo ako? Oo nga. Mahal nga kita. Mahal naman talaga kita. Kung hindi lang siya nadali, ikaw naman ang pipiliin ko eh. Kaso Bea, kaso lang. Kaso ano? Kaso ano, ha? Kaso nabuntis mo siya? Yung katahimikan ni Louie ang nagbigay daan para makumpirma ko ang hinala ko. Sumikip ang dibdib ko. Bukod sa para akong nahihirapang huminga, pakiramdam ko'y nanginginig na rin ang buong katawan ko sa galit at pagkabigla. Nabuntis mo siya? Hindi ba't alam mo na ang sagot sa tanong na yan? Ba't gusto mong paulit-ulitin ko pa? Oo, nabuntis ko siya. Magkakaanak na ako. Anak ko yung baby. Hindi ko kayang iwan ang anak ko. Hindi ko kayang gawin sa kanya yung ginawa sa akin ng papa ko. Kaya sa akin mo na lang gagawin yung ginawa ng papa mo sa mama mo? Huwag mong idadamay sa usapang to si mama. At ikaw pa may ganang magalit? Manigaw! Ang kapal mo! Louie, 2 araw na lang 2 araw na lang kasal na natin. Paano yun? Paano yung mga nagastos? Ba't ngayon lang? Ba't ngayon mo lang sinabi? Ngayong araw niya lang ding sinabi na buntis siya. 2 buwan na daw. Bea, maniwala ka. Aksidente yun. Lasing kami nun. Lasing? 2 months ago? Di ba sina Aika ang kainuman mo nun? Kasi birthday ni Aika pero hindi ako nakahabol sa bar kasi may kailangan akong tapusin sa office at may hinahabol akong deadline. Louie, siya ba? Siya ba? Si Aika ang nabuntis mo? Yung best friend ko? Siya yung nanay ng magiging anak mo? Pagsampal ko sa kanya ay tuluyan ng tumagaktak ang luhang kanina niya pang pinipigil. Imbis na maawa, lalo akong nanggalaiti. Umiiyak ka? Ba't ka umiiyak? Ikaw yung nasaktan? Ikaw yung niloko? Ikaw yung mapapahiya 2 days from now kasi naiputang ka sa ulo? Sorry, Bea. Maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa pagbuo ng pamilya. Kung papayag ka, kung makakaya mo akong mapatawad, ikaw ang pipiliin ko. Susuportahan ko na lang yung magiging anak ko kay Aika. Itutuloy natin ang kasal. Kaya lang naman ako pumunta rito at nagpasya na itigil na to kasi alam kong hindi mo ako mapapatawad. Pero kung kaya mo naman, ituloy natin. Bigyan mo pa ako ng isang chance, mahal. Lumuhod si Louie sa harap ko. Yumakap siya sa bewang ko at kulang na lang halikan niya ang paa ko, mapatawad ko lang siya. Inalis ko ang kamay niya sa bewang ko pero lalo lang humihigpit ang pagkakapulupot nun. Bea, tuloy natin. Ituloy natin yung kasal. Subukan natin ayusin to kasi baka kaya pa nating maayos to eh. Isang chance. Last chance. Ituloy natin ang kasal. Magsama tayo. Tapos pag na-realize mo na ayaw mo na, na hindi mo na pala kaya, palalayain kita. Papayag ako makipaghiwalay sa'yo. Alam kong sobrang gasgas na ng linyang to pero pangako, Bea, aksidente lang talaga yung nangyari. Pumikit ako. Inimagine ko kung kaya ko ba yung buhay na wala siya at nakakatanga man pero nung mga oras na yon ang sagot ko sa sarili ko ay hindi ko kaya. Dati takang-taka ako kung paano nakakayanan ni Mama na patawarin si Papa ng paulit-ulit. Ngayon alam ko na. Pagmahal mo, parang nasisira ang ulo mo. Pumupuro lang utak at judgment mo. Sa huli, hindi ko lang basta naintindihan si Mama. Naging ako si Mama. Tinanggap at pinatawad ko si Louie sa kasalanan niya kasi gaya ni Mama kay Papa noon, mahal na mahal ko rin si Louie. Isang araw bago ang kasal, imbes na nagbo-beauty rest na ako, ay nasa apartment ako ni Aika. Nag-uusap kaming tatlo ng masinsinan tungkol sa magiging arrangement gawa ng sitwasyon. Ayaw pumayag ni Aika na matuloy ang kasal namin ni Louie. Gusto niya na siya na ang pakasalan kasi sa kanya raw may kailangang panagutan. Hindi ako pumayag.
Nung araw na yon, para lang masigurong hindi siya mag-ieskandalo at matutuloy ang kasal namin ni Louie, ay kumuha pa kami ng security. Kalahating oras bago ang ceremony, narinig kong nagbubulungan ng guests. Hindi ko alam kung kanino nila nalaman ang tungkol kay Aika, pero malinaw sa akin na yun ang dahilan ng komosyon. Hindi sila makapaniwala na sa kabila ng eskandalo'y tuloy pa rin ang kasal. Gaya nila, hindi rin ako makapaniwalang tinuloy ko pa ito. Mahal, nakahanda na yung maligamgam na panligo mo. Hindi ka na sana nagpagod na asikasuhin yun. Kaya ko naman eh. Sa susunod, pag di ko naman inuutos o pinapakisuyo, wag mo nang gawin. Oo na, hindi na. Ang sungit naman. Pagod ka? O may masakit sa'yo? Yung paa mo ba? Dapat kasi nakinig ka sa payo kung huwag nang mag-heels eh. Sana mag-flats ka na lang kasi malaki naman yung gown mo. Hindi naman nila kita kung anong suot mo sa paa. Pagod akong ngumiti kay Louie. Pagkakita ko sa timbang may maligamgam na tubig, nakaramdam ako ng inis at pandidiri. Tinapon ko yung tubig. Naglagay ako ng bagot, tiniis ang lamig nun. Mas gusto ko yung ginawin kesa ipanligo ang tubig na hinanda niya para sa akin. Nung gabing yon, hindi ako tumabi sa kanya. Hindi rin ako tumabi kinabukasan at nung sumunod pang gabi. Namalayan ko na lang na 2 buwan na pala kaming nagsasama, pero maski isang beses ay hindi pa namin nagawa ang bagay na nagawa na nila ni Aika. Bihis na bihis ah. Saan ang punta mo? Nagpaalam ka ba? Di ba day off mo? Check up ni... kung gusto mong sumama sa OB, ayos lang. Sasabihan ko siya. Magpapaalam ka? At pag hindi siya pumayag, ano mangyayari? Hindi mo ako isasama? Sa ayaw at sa gusto niya, sasama ako. Mamaya sumegway pa kayo ng date eh. Mahal naman. Siyempre hindi. Check up lang talaga. Tingin mo ba? Tingin ko ba ano? Tingin ko ba lolokohin mo ko ulit? Ewan ko, Louie. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, hindi ka ba mapapraning? Hindi mo ba naiisip na kung nagawa mo akong lokohin nun, kayang-kaya mo akong lokohin ulit? Mahal, ayaw ko ng away. Huwag ka lang magalit, sige na. Magbihis ka na para makaalis na tayo. Baka mahuli tayo sa appointment. Kumaway si Aika pagkakita niya sa sasakyan ni Louie. Naunang bumaba si Louie. Pag-ikot niya sa passenger seat para pagbuksan ako ng pinto, ay napawi na ang matamis na ngiti sa labi ng dating best friend ko. Nang mapagtanto at makumpirma niyang kasama nga ako ni Louie, ay tuluyan na siyang nawala sa mood. Buong akala ko ako yung nanalo, na nasira ako na yung moment ni Aika sa asawa ko. Pero nung sumama si Louie sa loob ng clinic nang si Aika na ang titingnan, para akong nasampal ng katotohanan. Bumalik yung pakiramdam na parang ang baba-baba ko na naman. Imbis na magmukhang tanga kakahintay sa kanilang matapos, nag-walk out na ako. Ayokong umuwi ng bahay kaya nag-check-in ako sa hotel. Para makapag-isip-isip at nang magkaroon naman ako ng maski katiting na peace of mind, pinatay ko ang cellphone ko. Akala ko kinabukasan ay malilinawan na ako, na alam ko na kung ano ang gagawin ko sa sitwasyon ko, pero walang nagbago. Buti naman at alam mo pa ang address natin. Nandito tayo nakatira. Akala ko nalimot mo o nagka-amnesia ka kaya hindi ka nakauwi kagabi. Louie, pwede ba? Wag ngayon. Lunes na Lunes. Wag mong simulan ng linggo ko ng ganito. Anak nang, ako na naman ang mali. Kahit na ikaw at itong pinagagagawa mo na ang nakakabastos at nakakawalan ng respeto. Ako pa rin yung mali. Perfect ka ba, Bea? Kung pahirapan mo ako, parang ang perfect mo. Parang kahit kailan hindi ka nagkakamali. Hindi ako perfect, Louie. Magkakamali ako pero hindi ko magagawa sa iyo yung pagkakamali at kasalanan ginawa mo sa akin kasi hindi ako baboy at nakakadiring tulad mo. Sinampal niya ako. Nagulat ako nang pinagbuhatan niya ako ng kamay at siya rin ay nagulat na ginawa niya yon sa akin. Pagtalikod ko sa kanya, agad siyang humabol sa akin. Lumuhod siya at yumakap na naman sa bewang ko. Paulit-ulit siyang nagsorry. Pero di gaya ng dati na nahabag ako, kaya napatawad siya. Ngayon ay wala na akong ibang nararamdaman kundi ang kagustuhan na matapos na ang lahat ng ito
at makawala na ako sa impyernong ito. Mahal, hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. Nadala lang ako ng galit ko. Ikaw naman kasi, sumusobra ka na rin kasi. Grabe na rin kasi yung pambabastos at pagbabaliwala mo sa akin. Nakakalalaki ka na. Hiwalay na tayo. Ano? Mahal naman eh. Hindi, ayoko. Wag. Maayos pa natin to. Wala lang to. Nangyayari talaga to. Normal na away mag-asawa lang to. Louie, sinampal mo ko. Sinaktan mo ko. Hindi normal na away mag-asawa lang to. Kahit kailan hindi magiging normal yung ganito. Louie, maniwala ka. Pinilit ko naman eh. Pinilit ko talagang patawarin ka pero tama ka. Sana nakinig ako sa'yo nun. Sana hindi na lang natin tinuloy yung kasal. Sana nagiwalay na lang tayo. Sana tiniis ko yung sakit kasi tama ka naman pala. Hindi pala kita kayang patawarin. Hindi. Sa rami ng beses na humingi ako ng tawad. Sa rami ng beses na sinuyo kita. Maski konti, hindi nabawasan ang galit mo sa akin. Kahit na pinagsisisihan ko naman na yung ginawa ko. May anak kayo ni Aika. Habang buhay kayong may koneksyon. Yun ang hindi ko kaya. Akala ko kaya ko pero hindi eh. Akala ko parehas kami ni Mama na kayang magpatawad pero hindi eh. Hindi ako si Mama. Namana ko yung pagiging malambot ng puso niya pero hindi yung pagiging martir niya. Louie, ayoko na. Sabi mo bago ang kasal na susubukan natin tong ayusin pero pag hindi kaya hahayaan mo kung umalis, di ba? Hayaan mo na ako. Maghiwalay na tayo. Kinaay ka na lang. Mas kailangan ka niya kaysa sa akin. Pag siya, mas may chance ka magkaroon ng normal na buhay, ng normal na pamilya. Hindi mo yun makukuha sa akin, maniwala ka. This time around, kailangan natin maniwala sa sinasabi ng isa't isa. Hindi natin pwedeng ipilit ang gusto natin. Ayaw mo na sa akin. Fine. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Pero tandaan mo to, Bea. Pagsisisihan mo to. Pagsisisihan mong sumuko ka sa akin. Pag na-realize mo kung anong nawala sa'yo at gusto mo na ulit ako sa buhay mo, hindi ako babalik. Hindi na ako babalik kahit lumuha ka pa ng dugo. Ako yung umuupa sa bahay na ginawa naming marital home. Gamit ko yung mga gamit dito kaya pag alis ni Louie, sarili niya lang ang dala niya. Wala siyang iniwan maski isang gamit. Maski isang tanda na minsan siyang tumira dito ay wala akong mahanap. Pero kahit saan ako tumingin, parang nakikita ko siya. Sa takot na baka gawing katatawanan ni Aika ang pagkatalo ko gawa ng sa kanya pa rin napunta si Louie sa huli, binali ko yung SIM card ko. Lumipat ako ng ibang apartment. Naghanap ako ng ibang trabaho pero ganun pa rin. Hindi pa rin ako makalimot at hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay. Sa kagustuhang tumakas sa realidad na hindi ko pa kayang harapin, umuwi ako sa dati naming probinsya kahit wala na akong babalikan doon. Bea? Hala, ikaw nga. Akala ko namamalikmata lang ako. Sorry, pero sino ka nga ulit? Yun lang, nalimot na pala ako. Hindi. Teka, familiar ka. Alam ko kung sino ka. Namumukhaan kita pero hindi ko maalala yung pangalan mo eh. Mahina nga ako sa pangalan. Alam mo naman yun, diba? Wait, parang naalala na kita. Raymond. Diba? Tama? Yun yung pangalan mo? Kaklase kita nung elementary, tas yung mama mo nagtatrabaho sa flower farm, right? Mali. Talaga? Sure ka? Sure kang hindi Raymond ang pangalan mo? Feeling ko naman. Kasi nga pangalan ko nga yun, di ba? Kaya imposibleng magkamali o malimutan kong sarili kong pangalan. Unless magka-amnesia ako. At meron ka nun? Tingin mo ba mas posible yung magka-amnesia ako? Nakalimutan ko yung pangalan ko tapos niwala man lang ni isang nagtama sa akin. Hindi, di ba? Mas posible yung ikaw yung mali ng alaala sa pangalan ko, hindi ba? Oo nga naman. Mas may sense nga yung ganun. So, ano nga ulit? Pangalan mo? Yung tama. Ray. Ray lang, walang Mond. Saan mo ba nakuha yun? Di naman hugi sa almond mukha ako. Ray. Tama, ikaw nga yun. Hanggang ngayon ang weird mo pa rin. Naman, ikaw rin. Wala ka rin pinagbago hanggang ngayon. Ikaw pa rin ang pinakamaganda sa baryo natin. Ay, teka.
Kasal ka na? Dali-dali kong hinubad ang wedding ring sa daliri ko. Nasanay na akong suot yon at yung engagement ring ko, kaya nung maghiwalay kami ni Louie ay hindi ko muna yon tinanggal. Para kasing may kulang pag wala yon. Kung ganun, kasama mo yung asawa mo sa pagbabakasyon dito, tama di ba? Bakasyon pala yung pinunta mo rito. Kasi yung dati yung bahay at dating flower farm, nakasama nun sina Don Javier at Don Allegra pa rin naman ang nagmamayari. Don Javier? Doña Allegra? Sila na yung bagong mayari. Hindi ba nga nabili sa inyo yung flower farm at bahay? Halos 2 taon lang yun sa pangalan ng pinagbentahan nyo kasi nalugi sila. Tapos, yung sumunod na nagmay-ari naman nun, ganun din. Nagkaroon nga ng sabi-sabi na sinumpa nyo raw yung bahay at flower farm. Kaya lahat daw ng nakakabili ay naghihirap o di kaya naman namamatayan. Wala kaming ginawang ganun Paano namin susumpa yung bahay at flower farm ni hindi nga kami nakabalik dyan pagkatapos mamatay ni na papa at mama sa car accident? Siyempre, alam mo naman, chismis lang yun. Alam mo naman dito sa atin, di ba? Pag naboboard ang mga tao, kung ano-ano na lang ang pinagchichismisan. Mas lalo ngang napatunayan na wala namang ganung sumpa yung bahay nyo at lupa. Simula nung si Don Javier at si Don Allegra na yung tumira. Ang totoo nga niyan, mas lalo pa silang yumaman. Mula nung napunta sila sa bahay nyo Ay, Bea. Condolence nga pala. Nung nalaman namin ni Mama yung nangyari, ginusto naman talaga naming pumunta sa burol ni na senyor at senyor. Pero alam mo naman na sakto-sakto lang yung kita namin dati. Ngayon lang kami nakaluwag-luwag nung nakagraduate na ako at naging sundalo. Naging sundalo ka talaga? Parang nakaka-offend yung gulat mo Hindi naman. Ano lang kasi, naalala ko na dati sobrang matatakutin mo. Naalala mo ba nung mga bata pa tayo? Yung nauso yung sabi-sabi na aswang daw yung nangunguha ng mga nawawalang bata, pero mga sindikato naman pala na ginagawang pulubi sa Manila. Takot na takot ka nun Kahit pinagtatawanan ka na, talagang hindi mo inaalis yung bawang sa leeg mo. Siguro naman wala ka ng suot na bawang sa leeg mo ngayon, no? Matapang ka na? Sure yan, sundalo ka na Pagsenyas niya sa akin na lumapit sa kanya, ay parang utu-utu naman akong sumunod. Lumingalinga si Ray sa paligid kaya napalingalinga na rin ako. Bigla kong naalala na dati pa siyang maloko, kaya pwedeng pinaglololoko na naman niya ako. Pero bigla niyang hinila pababa ang neckline ng t-shirt niya. Gawa ng pagkataranta, nasampal ko siya. Aray! Ikaw kasi! Ba't mo pa pinapakita sa akin yung abs mo? Ano? Saan ka ba nag-high school at nag-college? Leeg yung pinapakita ko sa'yo tapos abs ang sinasabi mo. Kailan pa napunta sa leeg ang abs, Aber? Hindi ba? Hindi Sira ba ako? Bakit ko naman ipapakita sa'yo yung abs sa unang araw ng muling pagkikita natin? Sa katakot ko lang na tupi-tupiin ako sa walo ng asawa mo. Wala akong asawa. Ano ka mo? Wala kang asawa? Ano yung singsing na suot mo? Display lang? Alam ko na. Para di ka guluhin ng mga lalaki. Pero teka. May plano ka bang tumandang dalaga? Huwag ako yung pag-usapan natin kundi yung pinapakita mo sa akin. Ano ba yun? Eto. Anak ng mutya ng bawang to. Ito na yung bagong pumoproteksyon sa akin. Anak ng mutya ng bawang? Ha? Ano yun? Agimat? Mutya nga. Babae? Ha? Di ba babae ang ibig sabihin ng mutya? Habang ginagalugad ni Ray ang bulsa ng pantalong suot niya ay hindi maiwasan ang kilay ko na magsalubong. Lalo pa akong napuno ng pagkalito pagpatong niya ng 5 piso sa palad ko. Ha? Hoy, ano to? Anong gagawin ko rito? Ano ba yan? Dilim sige, humayo ka sa paroon at bumili ka ng kausap mo. Ewan ko sa'yo. Kasi naman, ano ba kasi yung mutyang sinasabi mo? Basta, mutya na panlaban sa aswang. In short, na-scam ka? Tas may blind faith ka na naman sa kung ano mang mutyang sinasabi mo? Uy, hindi to scam no? Totoo kaya to? Mas totoo pa kaya to kaysa sa kinikrib ng kaidaran natin na true love Tsaka ako nakapulot nito sa may taniman namin ng bawang. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo na maiintindihan mo't seseryosohin. Pero mutya talaga to. Taniman ng bawang? May taniman na ng bawang dito? Oo, yung lupa nyo dati. Yung flower farm.
Ngayon, hindi na yun flower farm kundi taniman na ng bawang. Tapos inadjust yun. Imbes na sa kanang bahagi lang kasi, nandun lang yung flower farm nyo dati, di ba? Ang ginawa nila Don Javier, pinaligid nila sa bahay yung mga tanim na bawang. Na para bang meron silang aswang na ayaw palabasin sa bahay na yun. Kung punain mo yung mga taga rito na mahilig ka mo mangismis, ganun ka rin naman. Uy, anong ganun hindi ah? Anong hindi? Hindi mo ba narinig yung sinabi mo tungkol sa mag-asawang may taniman ng bawang? Ini-issue mo na baka may tinatago silang aswang kasi pinapalibutan nila ng bawang yung bahay nila. Hindi ba pansisismis yun? Hindi. Ano yun? Pagiging imaginative? Ewan ko sa'yo. Gusto mong makita? Yung ano? Yung dati yung bahay at lupa? Saka na. Mas gusto ko sanang magpahinga muna. Sige. Kita na lang tayo pag nagkita tayo ulit. Nga pala, kung kailangan mo ng tour guide sa pamamasyal at paglilibot sa atin, kasi sure naman akong hindi mo nakabisado rito. Sabihan mo lang ako ha. Bago ko matanong kung ano yung hinihingi niya sa akin, ninuso niya na ang phone na hawak ko. Tinipa niya ang number niya at siya na mismo ang nag-save nun. Basta pag kailangan mo ng kahit na ano habang nandito ka, magsabi ka lang sa akin. Akong bahala sa'yo, sagot kita. Sige, salamat. Pagtikhim ko para kunin ang atensyon niya, agad siyang bumaling sa akin. Obi, ano yun? May kailangan ka na ba? Oo sana eh. Meron pa pala. Available ka ba? Na para bang rerentahan mo ako kung makapagtanong ka. Sira! Biglaan kasi yung pagpunta ko rito eh. Gusto ko sana maghanap ng matutuluyan. Matutuluyan? Oo, hotel? Mga ganon. Mahina niyang kinatok ang ulo ko. Pagkakita niya sa masamang tinging pinupukol ko sa kanya, nag-angat siya ng kamay. Sinubukan niyang pigilan ang sariling tumawa, pero sa huli, sumabog pa rin ang may kalakasan niyang paghalakhak na pumukaw sa atensyon ng mga tao sa paligid. Wag na. Ako na bahala maghanap. Wala kang mahanap na ganun dito, no ka ba? Wala pa ring hotel dito? Kahit isa't kalahating dekada na mula nung umalis kami, itong lugar na to halos ganun pa rin? Wala naman kasing tourist spot na dayuin dito, no? Mag-aaksaya lang ng pera ang kung sino mang makakaisip na magbukas ng hotel sa baryong singliit ng baryo natin. Paano na yan? Paano na ako? Saan ako tutuloy? Saan ako matutulog? Bukas pa ulit yung biyahe pabalik ng Manila, diba? Tsaka, ayoko pa sana bumalik ng Manila eh. Gusto ko sana magpalipas ng ilang araw o linggo rito. Magpahangin. Problema ba yun? Di sa bahay ka? Ayoko nga. Nakakahiya sa mama mo, no? Wala yun kay mama, ano ka ba? Papayag yun kasi mabait na yun eh. Mabait yun kasi angel na siya. Tsaka bawal daw madamot sa langit. Dinidemote raw papunta sa mainit na basement. Napasinghap ako sa gulat nang maintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Tulad ko'y ulila na rin siya at nung nakaraang taon lang yon nangyari. TB daw ang kinamatay ng mama niya. Kahit parang okay na si Ray at hindi apektado sa pagpanaw ng mama niya, alam kong hindi yon totoo. Na nagpapanggap lang siya. Kasi ako rin eh. Kahit dekada ng patay ang mga magulang ko, pakiramdam ko'y hindi pa rin ako okay. Na hanggang ngayon, nagpapanggap pa rin ako. Sigurado ka ba talaga rito? Na gusto mong dalawin ang puntod ni nanay? Oo naman. Ba't naman ako hindi magiging sigurado? Close din naman ako sa mama mo nun. Kung di lang nangyari yung nangyari dati, hindi naman ako titira ng Manila eh. Dito pa rin ako at siguradong mas magiging malaking parte kayo ng buhay ko. Ganyan talaga no, pag Manila girl. Mga bulera. Bulera ka dyan, hindi no? Ibig mo ba sabihin malaking parte ako ng kabataan mo? Hindi mo nga maalala yung pangalan ko eh. Kung di tayo nagtagpo kanina, baka di mo pa rin ako naaalala hanggang ngayon. Napakamatampuhin mo pa rin pala. Sige na, sorry na. Ito na nga eh, susuyuin na nga kita. Ano klaseng panunuyo ba ang gusto ng baby na yan? Uy, mahis ka nga. Baka marinig ka ni mama at ma-fake news siya eh. Mamaya niya na umasa si mama mula sa hukay niya na matutupad yung pangarap niya para sa akin. Ano ba yung pangarap sa'yo ng mama mo? Yung matupad ang pangarap ko. At ano tong pangarap mong to?
Alam mo ikaw, ang dami mo na namang ikot-ikot eh. Bahala ka nga, hindi na kita uusisain. Puro kalokohan na naman yan eh. Dinukot ko sa likurang bulsa ng pantalon niya yung kandilang binili namin. Sa takot na magmukhang chinachansingan ko siya, ay hindi ko na tinangkang dukutin yung posporong kasama ng kandila at hinintay ko na lang na iabot niya yun sa akin. Taimtim kong pinagdasal ang mama ni Ray. Pagmulat ko ng mata, nagmulat din siya, sabay ihip sa sindi ng kandilang tinirik niya. Ay! Sorry ma, sorry. Akala ko birthday candle kay Ablino ko. Sorry po, nadala ako eh. Ba't mo naman mapagkakamalang birthday cake yung kandilang tinirik mo sa puntod ng mama mo pagkatapos mo magdasal? Sino ba nagsabi sa'yo na nagdadasal ako? Huh? Hindi ba? Hindi. Nagsusumamo ako kay mama na iparating kay Lord yung wish ko. Para naman mas mapabilis matupad. Total, nandun na rin siya. Ay, masyado lang akong nadala kaya yun. Naiipan ko pagtapos. Matanong ko lang, may ranggo ka na sa army? Oo naman. Second lieutenant na kaya to, no? Ganto ka rin sa kampo? Di ba pag opisyal na ganyan-ganyan, seryoso? Para karespe-respeto? Siyempre, hindi ako ganito sa kampo. Hindi naman talaga ako ganito eh. Hindi na. Ngayon na lang ulit. Ang galing nga eh. Pagkakita ko sa'yo para akong naging bata ulit. Ikaw ba? Hindi ako parang naging bata ulit, pero gumaan yung daladala ko. Tama nga na nagpadala ako sa paa ko sa lugar na to. Ha? Naglakad ka lang? Hindi ka nag-bus papunta rito? Bakit di ka nagbarko? Oh, walang ampasan ha? Bawal yan, susumbong kita kay mama. De, joke lang. Eh ano bang ginawa nila sa'yo sa Maynila at parang di ka na marunong makipagbiruan? Parang wala ka ng buhay oh. Sino ba nang-away sa'yo ron at sobrang wala ka ng buhay? Ha? Sumbong mo sa akin dali. Papakulam ko. Wala. Hindi na importante kung sinong umaway sa akin. Ang mahalaga, wala na sila sa buhay ko. Hindi na nila ako maaaway ulit. Buti naman. Pagtayo ni Ray, pinagpag niya muna ang dumi at alikabok sa likod na bahagi ng pantalon niya bago siya naglahad ng kamay sa akin. Pagkuha ko sa kamay niya ay agad niya akong hinila patayo. Habang pinoproseso ko ang nangyari, namalayan ko na lang na nauna na siya paalis sa puntod ng mama niya at hila-hila niya na ang maleta ko. Hoy! Teka! Saan mo dadalhin yan? Saan mo dadalhin ang gamit ko? Sabay. Alam kong mahihain ka at pwede rin tayong machismis. Pero dead mind mo na lang mga kapitbahay natin, okay? Mas okay naman na machismis na nagsasama na tayo kaysa sa labas ka magpalipas ng gabi. Di ba? Pero hindi tayo magsishare ng kwarto, di ba? Iba yung kwartong gagamitin ko sa kwarto mo. Aba syempre. Plano ko ngang ipadlock pa kwarto ko pag matutulog na ako eh. Kasi mahirap na. Oy, kapal! Kahit magmakaawa ka pat pilitin ako, hindi kita gagapangin, no? Pagdating sa bahay nila, nakatulad pa rin ng dati ay agad niya na akong pinatuloy sa kwarto niya at yung sa mama naman niya ang gagamitin niya. Nung una, malinaw ang usapan namin ni Ray. 1 linggo lang akong magsistay sa baryo. Pero masyado akong natuwa na ang gaan-gaan ng loob at buhay ko dito. Kaya nag-extend ako ng nag-extend. Namalayan ko na lang na ayoko nang bumalik ng Manila. Na ayoko nang iwan ng buhay ko rito. Ba, dito nga galing yung naaamoy kong dingding ah. Bea, nagluluto ka? Ang bango naman. Kaamoy na kaamoy to ng luto ni mama. Paanong hindi yan magiging kaamoy ng dininding ng mama mo? Recipe niya yan. Recipe ni mama to? Paano? Habang naglilinis ako kanina, may nakita akong notebook. Teka, papakita ko sa'yo. Ito, nakasulat sa notebook na to yung ingredients at procedure ng pagluluto sa mga paborito mong pagkain. Hinaklit niya yung notebook sa kamay ko. Parang ngayon niya lang nakita yung notebook na yon. Bukod sa paulit-ulit niya kasing pinasasadahan ang pahina nun, nangingilid din ng luha sa mga mata niya. Nabasa mo? Yung dedication sa front page? Actually, ginawa kasi to ni mama para sa mapapangasawa ko eh. Tapos ikaw yung nakahanap. Hindi kaya sign na to ni mama na
Tayo pala ang magkakatuluyan? Puro ka na naman kalokohan. Hindi yan sign. Nagkataon lang. Isa pa, alam mo naman na hindi pa talaga ako legal na hiwalay kay Louie, diba? Mahabang prosesong pagpapaanal. Mas gusto kong maglaho na lang at manirahan dito sa baryo kaysa asikasuhin yun. Tsaka, yung takot ko bago naging kami ni Louie, bago ko siya pinakasalan, dumoble na yun. Baka nga tumriple pa eh. Wala nang lalaking makakapagpaamo sa akin, maniwala ka. Magsasayang ka lang ng oras kaya wag mo lang subukan. Pero bakit mo ako pinagluto ng paborito ko? Para ma-set yung mood mo, tas mapapayag na rin kita sa ipapakiusap ko. Yan tayo eh. Oo na agad. Dahil malakas ka sa akin kahit hindi ko pa naririnig yung ipapakiusap mo, oo na ako agad. Seryoso kasi. Pakinggan mo muna ako tsaka ka magdesisyon. Pagsubo niya sa bulaklak ng kalabasa na kinuha niya sa mangkok ng diningding ay ninuya niya muna yon ng mabuti bago siya nagseryoso. Papayag ako sa kahit anong ipapakiusap mo. Pero kung may involved na organs ha, hindi pwede. Malakas ka sa akin pero kailangan ko yung lamang loob ko eh. Hindi rin yon. Healthy akong tao, no? Hindi ko kailangan ng organs mo. Well, hindi pa. Pero pag mas matanda na ako, baka saka ko palang kakailanganin. Ano ba kasi yun? Hanggat wala ka pang girlfriend, pwede bang dito muna ako? Pag may girlfriend ka na o may nililigawan, sabihin mo sa akin at maghahanap ako ng bago kong matutuluyan. Yun lang pala eh. Sige ba? Walang problema. Ayos na ayos. O edi, paano yan? Dito ka na habang buhay. Bakit? Wala ka bang planong mag-girlfriend? Paano magkaka-girlfriend eh? Kalat na sa buong baryo na may relasyon tayo. Na ako raw ang inuwi mo rito. At nakinig ka lang? Hindi mo sila tinama? Eh, anong gusto mong gawin ko? Isa-isa ko silang sabihan na peaceful at mas simpleng buhay ang dahilan ng pagbalik mo rito. Ay, tingin mo ba maniniwala sila sa akin? Eh kulang na nga lang iset nila tayo ng wedding appointment sa simbahan, kakaayin nila sa atin. Kung san-san na naman napupunta ang usapang to, balik tayo sa importante. O ano tong mga papel na to? Bakit may mga numbers? Saka bakit may mga percent? Para saan to? Narinig ko na naghahanap daw ng yaya/tutor si Doña Alegra para sa anak nilang si Cassie ba yun? Mag-a-apply ako. Pag natanggap ako, hahati na ako sa mga gastusin dito sa bahay. Siguro naman, hindi mo na ako pipigilang humati nun, no? Kasi may trabaho naman na ako, may source of income na. Mas malaki pa rin ang kita ko kaysa sa kikitain mo. Kaya hindi. Ako pa rin ang sasagot sa gastos dito sa bahay. Yang sahod mo, pera mo lang yun. Ipunin mo yun. Ha? Ray, ayoko. Buti sana kung mag-asawa tayo. Pag ganun ayos lang nasagot mo lahat. E di isipin mo na lang na mag-asawa tayo. Nang sa ganon hindi ka nababother na ako lang yung nagpo-provide rito sa bahay. Sira ka ba? Para matapos na yung pag-uusap namin tungkol sa bagay na ito ay iniwan niya na ako sa hapag. Lumakad siya papuntang kusina at kumuha ng mga plato at naghain. Pinili kong magpatalo na lang muna. Kahit hindi siya pumayag, mag-aabot pa rin ako. O di kaya'y pasikreto ko na lang nababayaran yung kuryente pagdating na ng bill. 8:00 ako pinapunta ni Doña Alegra sa mansyon para sa interview, kaya mas maaga akong nagising kinabukasan. Sanay ako na tanghali nang nagigising si Ray, kaya laking gulat ko na paglabas ko ng bahay ay nakapamulsa na siya at parang buryong-buryo na habang naghihintay sa akin. Good morning! Aga mo yata. Anong meron? Hatid na kita sa mansyon. Di ba ngayong araw yung parang interview mo, di ba? Nabanggit mo sa akin. Oo. Teka, ba't mo pa ako hahatid doon? Alam ko naman kung saan yung mansyon. Pwedeng-pwede ko nga lakarin lang yun eh. Maglalakad ka? Eh mga 30 minutes na lakaran pa yun, kaya mo? Hindi na ako nakasagot at nakapagsalita matapos niyang isuot sa akin yung helmet. Nag-helmet na rin siya at sumakay sa motor niya pagkatapos. Psst! Oh, Gusto mo bang hiramin yung mutya ng bawang ko? Pamproteksyon. Para lang sigurado ako na makakauwi ka sa akin ng buong buo.
Puro ka na naman kalokohan talaga. Tigilan mo nga ako. Walang aswang dito. Kung may tinatagong aswang sa mansyon sina Doña Alegra, tingin mo ba mag-hire sila ng mga trabahador na pupwedeng bumuko sa sekreto nila? Ha? Isa pa, di ba lumalabas sila Doña Alegra ng araw? Oo. Eh di okay na. Nalinawan ka ng walang aswang sa mansyon, na hindi aswang ang kahit na sino sa pamilya ni na Doña Alegra? Paano mo nasabi? Paano ka nakakasiguro? Eh kasi nga, gabi lang lumalabas ang aswang, 'di ba? Tapos takot sila sa araw. Vampira yun, B. At saka may mga aswang kaya na di naman takot sa araw pero aswang pa rin. Sa kalagitnaan ng pagdidiskusyon namin ni Ray, kasi talagang seryoso siya na gusto niyang ipasuot sa akin yung mutya niya, ay narinig ko ang papalapit na yabag at boses ng isang batang babae. Paglingon ko sa likuran, nakita ko ang batang sa tansya ko ay magsasampung taong gulang na at mas maamo pa sa anghel ang mukha. Kahit hindi na siya baby, pakiramdam ko'y nagkaroon ako ng baby fever. Kung singganda niya ang anak ko paglaki, gusto ko na palang magkaanak. Hello, ate. Ano pong pangalan mo? Bea, ikaw. Si Cassie ka ba? Ikaw yung babantayan ko at itututor? Opo, ako nga po. Ate, magsimula na po kayo ngayong araw. Tara po, sa kwarto na tayo. I-tutor niyo na po ako. Marami po akong gustong matutunan eh. Yung dati ko kasing teacher, pangit magturo. Sa kalagitnaan ng parang pakikipambuno kay Cassie, ay napansin ko ang pagdating ni Doña Alegra. Agad kong binitiwan si Cassie. Nawala rin ang pagiging mapaglaro niya at takot na takot siyang pumirmi sa pwesto niya habang ang tingin niya ay pabalik-balik sa kamay niyang parang nagbabakbak at kay Doña Alegra. Cassie? Po, Mama? Natatandaan mo pa ba yung bilin ko sa'yo kaninang umaga? Yung napag-usapan natin? Opo, Mama. Natatandaan ko pa po. Kung ganon, nananadya ka? Sinasadya mo kaming suwayin ng papa mo? Hindi po, Mama. Hindi po ganon, Mama. Hindi ganon? Paano hindi ganon? Alam at naaalala mo pala yung bili namin ng papa mo na hindi ka pwedeng lumabas ng mansyon at makipag-usap sa kung sino ng walang permiso namin, hindi ba? Pero Mama, di ba magiging teacher ko naman po siya? Tsaka parang yaya. Kaya akala ko po, pwede ko na po siyang kausapin. Napatakip na lang ako ng bibig sa gulat matapos sampalin ni Doña Alegra ang unika iha niya. Pagkakita ko sa dumudugong labi ng bata ay wala sa sarili akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi at punong-puno ng pag-aalala kong sinipat ang putok sa gilid ng maninipis niyang labi. Bago ko yun makita ng maayos, hinila na ako ni Doña Alegra palayo kay Cassie. Bitiwan niyo ako, nasasaktan ako. Kung gusto mong maging maayos ang pamamasukan mo rito, matuto kang huwag makialam sa nangyayari sa loob ng mansyon. Yung trabaho mo lang ang gawin at asikasuhin mo. Huwag kang magpapadala sa pagpapaawa ng batang yan. Hindi mo siya kilala. Sinasabi ko sa iyo, Bea, ikaw rin ang kawawa. Pag nakuha ng batang yan ang loob mo, masisira ang buhay mo. Wala siyang ititira sa'yo. Uubusin ka niya. Agad akong binitiwan ni Doña Alegra nang marinig niya ang palapit at mas mabibigat na paghakbang ng kung sino. Pag-angat ko ng tingin sa malapad nilang double door, nakita ko si Cassie na nagtatago sa likod ni Don Javier. Pagpulong ni Cassie kay Don Javier, biglang nagbago ang kalmado niyang ekspresyon. Galit niyang sinipat si Doña Alegra bago siya bumaling sa akin at nagsabing tanggap na raw ako at bukas na bukas ay pwede na akong magsimula sa trabaho. 15,000 sa isang kinsenas? Ibig sabihin 1,000 ang sahod mo sa isang araw. Mas malaki pa pala ang kikitain mo kaysa sa akin eh. Baka kailangan din ni Cassie ng PE teacher ha. Recommend mo naman ako. Kung ganyan pala kalaki ang sahod mo, edi sige. Payag na akong humati ka sa bayarin dito sa bahay. Sa'yo yung kuryente. Pero yung iba ako pa rin ang magbabayad nun. Bea. Huy. Bea, ayos ka lang ba?
Bakit naman parang tulalang-tulala ka riyan na parang na-drain lahat ng energy mo? Di pa nga nagsisimula ang unang araw mo sa trabaho eh. Ampon ba si Cassie? Ha? Kasi kung hindi siya ampon, tingin mo ba anak siya sa labas? Anak ni Don Javier sa ibang babae? Akala ko ba trabaho ang pinunta mo ron? Ba't parang kung ano-anong chismis ang nasagap mo? Unang araw mo pa lang dun ah. Nakaalis ka na kasi, kaya hindi mo nakita. Pero si Doña Alegra, ayaw niya kay Cassie. Hindi ko ma-pinpoint kung anong klaseng family dynamics ba ang meron sila. Basta si Doña Alegra, mainit yung dugo niya dun sa bata. Kung ano-anong sinabi niya tungkol kay Cassie. Nasampal niya pa nga nung sumagot si Cassie. Hindi nga makonsider na sagot yun eh. Kasi nagpapaliwanag lang naman yung bata pero ayun, nagalit siya. Si Don Javier naman nagalit din kay Doña Alegra nung parang nagsumbong sa kanya si Cassie. Kung gaano kamuhi si Doña Alegra dun sa bata, gano'n naman kamahal ni Don Javier yung anak nila. Baka nga anak sa labas. Anak sa naging babae. Bukod sa haka-haka mong walang kwenta na may tinatagong aswang yung pamilyang yun sa mansyon, wala ka na bang ibang alam? Wala eh. Kahit naman kasi kumukuha ng trabador dito sa baryo yung pamilyang yun, they keep themselves daw. Kunot noo at may pagtatanong akong bumaling kay Ray matapos niyang sunod-sunod na tuktukin yung lamesa. Ha? Bakit? Tumigil ka. Kung ano man yung iniisip mo, wag mo nang ituloy. Hindi mo sakop ang kung anumang family problem ng pamilyang yun. Kung tingin mo inaabuso niyang si Doña Alegra si Cassie at di kayang protektahan ni Don Javier ng maayos ang anak niya, itawag mo sa bantay bata. Hindi yung ilalagay mo sa alanganin ng sarili mo at lalo na't di mo naman alam ang sapak ng mga tao sa pamilyang yun. Wala naman akong gagawin. Wala akong planong mangialam. Nabanggit ko lang. Bea, sinasabi ko sa'yo sa yaman ng pamilyang yan, kayang-kaya nilang sirain ang buhay nating dalawa. Lalo na pag may ginawa kang hindi nila nagustuhan. Kaya pwede ba, Bea, yung trabaho mo lang ang asikasuhin mo ron? Opo. Oh, ba't ganyan ka pa rin makatingin? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Hindi nga ako mangingialam. Susubukan kong huwag mangialam. Pagpakiramdam kong hindi ko na kaya magbulag-bulagan sa nangyayari sa bahay na yon, magre-resign na lang ako kaysa mangialam. Ano, okay na? Tumango siya sa akin. Hinawakan ni Ray ang kamay ko. Marahan niya yung pinisil. Hindi ko alam kung bakit niya yung ginawa pero nung oras na yon, pinangako ko sa sarili kong wala nga akong gagawing hindi dapat kasi ayoko na nag-aalala siya sa akin ng ganon. Kinabukasan may agahan na naghihintay sa hapag paglabas ko. Bukod sa masasarap at marami ang pagkain na parang sakop na ang lunch at dinner, napansin ko ang kwintas na nakapatong sa mesa. Gising ka na pala. Kala ko tatangaliin ka pa ng gising eh. Plano ko sanang gisingin ka pagtapos ko mag-igib eh. Yung mutya-mutya mo to, diba? Ba't nandito? Ayaw mo na? Tatapon mo na ba to o nasira? Sa'yo muna. Papasuot ko to sa'yo habang nandun ka sa mag-asawang may bawangan. Hindi ka pa rin ba tapos sa aswang-aswang mong yan? Malalim siyang bumuntong hininga. Imbis makipagtalo sa kanya, sinuot ko na yung kwintas na may mutya ng bawang at tinago yon sa ilalim ng blouse na suot ko. Ayan na ha. Ano, okay ka na? At peace ka na ba? Oo. Pero Bea, hindi ako makakauwi ha. Mga ilang araw lang. 3 o 4 na araw, mga ganun. May kailangan lang akong ayusin sa kampo. Pag naayos ko yun, uuwi rin ako agad. Okay, a-update na lang din kita para hindi ka masyadong napapraning sa pag-aalala sa akin habang nandun ka. Basta mangako ka sa akin. Mangako ka na pagtapos ng ilang araw na yun, may buhay pa akong Bea na uuwian dito. Oo nga, kung mag-alala ka naman sa akin, talo ko pa yung baby. Talaga? Yun nga ang tingin ko sa'yo eh. Baby ko? Kahit kanina ko pa nalunok yung pandesal na kinakain ko, para pa rin akong nabulunan sa panghaharot o pagbibiro niya. Gawa ng medyo sanay na ako sa mga pabiro niyang hirit, hindi ko na yun dinibdib o pinakaintindi. Paghatid niya sa akin sa mansyon, didiretso na siya papuntang kampo, kaya pagbaba ko ay niyakap ko na siya para magpaalam. Nagulat si Ray sa ginawa ko, pero mas lalo na ako.
Imbis na magpaliwanag, tumakbo na lang ako papasok sa bahay ni na Doña Alegra. Diyos ko, ano ba to? Akala ko ba may usapan na tayo, Lord? Natapos na ako sa love-love na yan. Na di na ulit ako may in love kahit na kanino. Hindi. Hindi to kilig. Medyo nahiya lang ako gawa ng ginawa ko kaya kumakabugdong dibdib ko. Asawa mo ba yung lalaki na yon, Teacher B? Di ba siya rin yung naghatid sa'yo kahapon? Hindi ko siya sinagot. Mas inuna kong tingnan kung ayos na ba yung sugat sa labi niya. Sigurado kung meron siyang hiwa sa labi kaya laking pagtataka ko nung hindi ko na yun mahanap na para bang hindi siya nasampal ng mama niya kahapon. Kung hindi niya pa ulit tinawag ang pangalan ko, pakiramdam ko'y hindi pa ako matatauhan. Ha? Sabi ko po, kung asawa mo ba yung lalaking yon, pwede mo rin naman siyang kapatid, pero hindi kayo mukhang magkapatid lang eh. Hindi ko siya asawa. Eh di boyfriend mo po? Boyfriend na magiging asawa pa lang? Hindi rin. Teka, pwede mo na ba akong kausapin ngayon? Hindi ka na ba mapapagalitan ng Mama Alegra mo? Hindi na po. Pinagsabihan na siya ni Papa kagabi eh. Pag inulit niya pa raw po yung ginawa niya sa akin, makikita niya raw po. Hindi ko alam kung anong makikita ni Mama na sinasabi ni Papa. Basta ang alam ko lang, hindi na ulit ako kakantiin ni Mama. Mabuti naman. Sobrang nag-alala talaga ako sa iyo kahapon eh. Madalas bang nangyayari yun? Yung sinasaktan ka ng mama mo? Teacher B, nag-aalala ka ba sa akin? Gusto mo pong maging parang hero ko, protector, o di kaya pamilya? May pamilya ka naman eh. Kung walang kaso sa akin. Mukha ka namang malambing, mabait, tsaka masunuring bata. Pag nawala po si Papa Javier at Mama Alegra, pwede po tayong maging pamilya, ikaw at ako, tapos yung lalaking may motor. Ano po, Teacher B, pwede? Mukhang mas mabait din po kayo kesa sa Mama Alegra at Papa Javier ko eh. Parang mas gusto ko po na maging pamilya kayo. Huwag po kayong mag-alala, ako pong bahala. Sisiguraduhin ko pong magiging pamilya tayong tatlo. Ha? Ano? Wala. Sabi ko po, tara na sa kwarto. Turuan niyo na po ako. Mag-aral na po tayo. Yung unang pinto pong makikita niyo pag akyat sa taas, yun po yung kwarto ko. Sige po sunod na lang po kayo. Agad akong napalingon sa likod ko nang marinig ko ang pamilyar na pagtikhim ni Doña Alegra. Nagpipigil ng tawa siyang nakatingin sa akin habang suot niya pa ang nightgown niya na parabang kagigising niya lang. Magandang umaga po, Doña Alegra. Kanina pa po ba kayo dyan? Narinig niyo po ba yung sinabi ni... Ni Cassie? Oo naman, rinig na rinig ko. Bakit, Bea? Napapahala ka na ba? Nakikita mo na ba ang tunay niyang kulay? Kung ba't ganun ko na lang siya pakitunguhan? Huwag ka mag-alala, nagsisimula pa lang siya. Mula sa araw na to, mas lalo pang magiging weird at creepy ang batang yan. Pwede kang umalis, magtago at wag nang bumalik pero hahanapin ka niya. Ipapahanap ka niya sa Papa Javier niya at hindi titigil ang demonyitang yon hanggat hindi ka napapasa kanya. Alam ko kung anong iniisip mo. Kung anong mga tinatanong mo sa sarili mo. Okay pa ba ang babaeng to? Nasisiraan ba siya ng bait? Paano niya napagsasalitaan ng ganyan ang sariling anak niya? Hindi kami ang mga magulang ni Cassie. Hindi sa akin galing ang batang yan. Sa bait at swerteng kaya nang ibigay sa kahit na sinong mapipili niya. Isipin mong hulog siya ng langit. Yun din kasi ang akala ko nung una pero mali ako. Maling-mali. Hindi galing sa langit ang batang yan. Kahit gaano kalaki ang kasalanan ng tao sa Diyos, hindi tayo parurusahan ng ganito ng Diyos. Ma, lasing ka na naman po ba? Nakailang bote ka na naman ba ng wine? Sinamahan mo na naman po yan ng happy pill mo, no? Gusto mo po bang mapagalitan ka na naman po ni Papa? Kasi kung ano-ano na naman ang sinasabi mo kay Teacher B. Sabi ko nga at babalik na ako sa kwarto at matutulog na lang ulit.
Sige, B. Ikaw nang bahala sa anak ko, ha? I hope you enjoy her company. Huwag mong kalimutang mag-ingat sa kanya. May nakakalokong ngiti sa labing kumaway sa akin si Doña Alegra bago siya umakyat sa kwarto niya sa ikalawang palapag. Bago malampasan ni Cassie, talagang binangga niya pa ang balikat nito. Dahilan para bahagyang mawalan ng balanse ang bata. Matalino si Cassie. Mabilis niyang nasolve ang math problems na binigay ko sa kanya. Kahit yata bigyan ko pa siya ng pang-high school na math problems ay masasagot niya. Pagkatapos kong i-check yung papel niya, may kinuha siyang stamp na may star at salitang very good. Teacher B, lagyan mo po ako nito. Papakita ko kay Papa mamaya para matuwa siya sa akin. Ginawa ko ang gusto niya. Tinatakan ko siya. Habang nililigpit ko yung worksheet na pinasagutan ko sa kanya, bigla niyang inabot ang pisngi ko. Hindi ko alam kung ba't sa gulat ko'y bigla akong napatayo at umatras palayo kay Cassie. Ilang segundo niya rin akong pinakatitigan bago siya yumuko at tahimik na pinagdudot-dot na lang yung star stamp sa palapulsuhan niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Nagulat lang ako. Nagulat? Bakit po? Wala naman akong gagawing masama sa inyo. Gusto ko lang namang ayusin yung buhok niyo kasi nakaharangin yung maganda mong mukha, teacher. Ganun ba? Pasensya ka na. Nagulat talaga ako. Nagulat ka po? O natakot? Natakot ka po, diba? Yung mga pinagsasabi po ni Mama na paninira sa akin, hindi mo na po yun makalimutan, diba? Akala ko, iba ka sa kanila. Akala ko, hindi ka maniniwala kay Mama, pero kagaya ka rin ng iba. Natakot ka rin sa akin. Iba? Meron pang iba? Opo, matagal na akong homeschooled eh. Marami na po akong naging teacher or tutor. Tapos lahat sila umaalis kasi natatakot sila sa akin. Lahat sila napaniwala ni Mama na masama daw ako. Pero Teacher B, hindi po yun totoo. Hindi po ako masama. Sabi ni Papa, nasasabi lang daw ni Mama yung mga nasasabi sa akin ni Mama. Kung anong nasisiraan na daw si Mama ng bait. Hindi po kasi matanggap ni Mama yung pagkamatay ng ate Cassandra ko. May ate ka pang namatay? Anong kinamatay niya? Hindi ko po alam eh. Ang alam ko lang, kailangan niyang mawala para makuha ni Papa Javier ang lahat ng to. Ang lahat ng gusto niya. Tapos ako po yung pumalit. Ano? Sinasabi mo bang parang sinakripisyo ng Papa Javier mo ang ate mo? Tsaka, paano ikaw yung pumalit sa kanya? Teacher, matanong ka po pala no? Curious ka? Di ba teacher sa mga horror movie, yung mga curious tsaka matanong po yung mga unang namamatay? Ano? Gusto mo po bang makita yung alaga kong kambing? Baby pa siya eh. Niregalo po siya sa akin ni Papa Javier nung birthday ko last week. Papakilala po kita kay Dilim. Tara na po. Tama na po muna yung mga tanong-tanong niyo. Kahit na hindi pa ako pumapayag, hinila niya na ako palabas ng bahay papunta sa kamalig kung nasaan ang baby at itim niyang kambing. Si Dilim po ang pinakapaborito ko dito. Tapos ikaw. Tapos si Papa Javier. Si Mama, hindi ko siya favorite. Kung pwede ko lang i-request kay Papa na gawin siyang kaldereta, ginawa ko na. Pero syempre hindi papayag si Papa. Kahit ganun si Mama, mahal na mahal po siya ni Papa eh. Gusto mong kainin ng mama mo, Cassie? Hindi ko naman po siya mama eh. Hindi ko po utang ang buhay ko sa kanya. Ayaw niya rin sa akin. Wala siyang pakinabang kaya opo. Mas gusto ko po siya nakainin na lang. Humakbang si Cassie papalapit sa akin, bit-bit ang itim niyang kambing. Gusto niya yung ipahawak sa akin pero masyado na akong nangilabot sa mga narinig ko sa kanya. Kaya nagpanggap na lang ako na may tawag si Ray na kailangan kong sagutin. Nung hindi niya ako hinabol palabas ng kamalig, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at dumiretso na ako sa bahay. Malakas ang kabog ng dibdib kong sinara lahat ng bintana at pinto bago ako nagtago sa kwarto ko. Sakto pag upo ko sa kama biglang nag-ring ang phone ko na gumulat sa akin. B, nakauwi ka na?
Naayos ko na yung kailangan kong gawin dito sa kampo kaya uuwi na ako. Teka, ayos ka lang ba? Ba't parang ang bigat-bigat ng paghinga mo? May nangyari ba? Ilang oras pa bago ka makauwi dito. Pwede bang bilisan mo? Natatakot kasi ako eh. Ray, natatakot ako sa kanya. Ayoko mag-isa dito. Pakiramdam ko, bigla na lang siyang susulpot. Ha? Sino? Si Cassie, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo eh. Dito ko nasusubukan ipaliwanag yung nangyari kaya pwede ba umuwi ka na? Umuwi ka na please, kailangan kita rito. Sa pagkakaalam ko ilang oras ang layo ng kampo ni na Ray sa baryo namin kaya laking pagtataka ko nang biglang nasa baba na siya at kumakatok sa pinto. Nung una'y nag-alangan pa akong buksan yung pinto pero nawala rin ang pagdududa ko nang marinig ko ang boses niya. Pagkakita ko sa kanya, agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Ang bilis mo naman! Pinalipad mo ba yung motor? Oo, kanina ka pa nasa biyahe pa uwi. Katatapos na natin mag-usap sa cellphone, di ba? Ano? Bea, okay ka lang ba? Anong pinagsasabi mo? 3 oras na halos mula nung natapos yung call. Nasa kampo pa ako nung magkausap tayo. Ano ba talaga nangyayari? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Basta yung anak ni na Doña Alegra, weird siya. Ayoko nang bumalik doon. Hindi na ako babalik doon. Lahat naman ng bata may kawirduhan. Natural lang yun. Pero si Cassie iba siya. Parang ano? Para siyang may sa demonyo. Sinabi niya kanina na gusto niya raw ipalutong kaldereta yung mama niya. Ray, walang normal na bata o taong magsasabi nun. Baka naman nagbibiro lang. Hindi! Nakita ko sa mata niya hindi siya nagbibiro. May mga sinabi pa siya na may anak daw na isa pa si na Doña Alegra pero parang kinailangan yung isakripisyo kapalit ng swerte. Hindi ko rin maintindihan talaga eh pero parang tama ka. Baka may tanim na bawang sa paligid ng mansyon kasi ayaw nga ni na Don Javier na makalabas si Cassie sa bahay. Yun yung dahilan kung ba't bawang ang pinalit sa mga bulaklak sa farm. Eh yung batang nakita ko kahapon, si Cassie di ba? Siya yung aswang sa kutob ko. Alam mo, tama nga talaga ang matatanda sa kasabihan nilang don't judge the book by its cover. Sino ba kasing mag-aakala na yung batang yun na di makabasag pinggan ang siya palang kailangan pag-ingatan ng lahat? Pagdating ba nila may mga weird na nangyari dito? Yung hindi maipaliwanag? Mga taong misteryosong nawala o mga taong namatay na yung pumatay hindi na talaga nahuli? Walang ganun. Kung meron, malamang natanungan mo na. At kung meron, malamang di titigil ang mga taga rito sa haka-haka nila. Bakit mo natanong? Kasi kung wala namang mga taong nawawala o namamatay gawa ng atake ng kung anong nilalang, edi imposible ang aswang si Cassie. Ano? Hindi mo na siya pinagsususpetsahan? Alam mo, Bea, nalilito ako sa'yo. Ang bilis mo magbago ng utak. Ano ba talaga? Aswang ba si Cassie o hindi? Hindi ko masabi. Gawa ng isang araw ko pa lang naman siya nakakasama. Bukod sa pinagsasabi niya, wala pa naman siyang ginawang hindi dapat eh. Baka hindi naman talaga siya aswang. Baka psychopath o sociopath. Tas kaya siya iniiwas ng mga magulang niya sa tao para hindi siya makapanakit. Sa kalagitnaan ng paglalahad namin ng kanya-kanya naming haka-haka ay bigla naming narinig ang komosyon ng nagkakagulong tao sa labas. Inalam namin ni Ray kung anong nangyayari. Sabi ng mga kapitbahay ay nasusunog daw ang mansyon at taniman ng bawang at naiwan sa loob ang pamilya ni na Cassie. Hanggat maaari ayoko na sanang makita pa ulit si Cassie kaya hindi ko alam kung paano namalayan ko na lang na nasa harap na kami ni Ray ng natutupok na mansyon. Ray, ano sabi? May nakaligtas daw ba sa pamilya? O lahat sila nakulong talaga sa bahay? Ano raw ba nangyari? Paano nagkasunog? Sino nagsimula ng sunog? Ang sino? Hindi ba dapat ano? Bago ko pa mabanggit kay Ray yung tungkol sa isa pang weird na sinabi sa akin ni Cassie noong umaga, narinig ko nang tinatawag niya ang pangalan ko. Buong akala ko'y gawa-gawa lang ng utak ko ang lahat kaya hindi ko siya nilingon. Mariin kong pinikit ang mata ko at tinakpan ang tenga ko sa pag-asang pagmulat ko ay matatapos na rin ang imahinasyon ko. Pero ang figura ni Cassie na may itim-itim sa mukha at may paso sa braso ang bumungad sa akin. Wala na akong nagawa o si Ray nang bigla akong niyakap ni Cassie.
Teacher B, wala na po sina Mama. Hindi po sila nakalabas ni Papa. Ako na lang po nakalabas. Nasunog po sila, teacher. Patay na po sila. Ako na lang mag-isa. Wala na po akong pamilya. Sabi niyo po, pwede ko lang po kayong maging pamilya ni Kuya Ray pag wala na po sina Mama Allegra, diba? Galit kong hinawakan ang braso ni Cassie. Paulit-ulit kong tinanong kung anong ginawa niya kina Doña Allegra pero umiyak lang siya ng pagkalakas-lakas sabay tago sa likod ni Ray. Para makalma ako't mahimasmasan, pinakiusapan ni Ray ang kaibigan niya na ihatid muna ako sa bahay. Paulit-ulit kong tinext si Ray na umuwi na. Hindi siya nagre-reply. Nung napuno na ako at hindi ko na kinayang maghintay kung kailan siya sasagot, tinawagan ko siya pero cannot be reached. Mas lalo akong natakot. Pakiramdam ko ay may gagawin din sa kanya si Cassie kaya dali-dali ko nang kinuha ang gamit ko. Babalik na sana ako sa natutupok na mansyon nang pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin si Cassie. Kasi tara, hahatid muna kita sa kwartong tutuluyan mo. Sa labis na pagkabigla ay nakapag-react na lang ako nung nasa loob na ng kwarto si Cassie at nasa harap ko na si Ray. Nasisiraan ka na ba? Ba't mo siya inuwi dito? Akala ko ba naniniwala ka sa akin na delikado ang batang yan, na hindi siya normal na bata? Pero sabi mo naman imposible na rin na aswang siya, di ba? Na baka sociopath lang? Aswang, psychopath, sociopath, wala na akong pake. Basta hindi natin siya pwedeng kasama rito. Mamaya may gawin siya sa atin na nakagaya ng ginawa niya sa mga magulang niya. Bea, Sabado ngayon. Lunes pa raw darating ang mga taga-DSWD na kukuha sa kanya. Ayaw niyang sumama sa mga pulis, sa kahit na sino. Ikaw lang ang pinagkakatiwalaan niya kasi ikaw lang naman talaga ang kilala niya kaya wala akong choice kundi ang iuwi siya rito. Halos 2 araw lang naman eh. Siguro naman walang mangyayari sa atin sa loob ng 2 araw na yun. Oh my God! Oh my God! Seryoso ba to? Ha? Ginagawa niya sa akin yung ginawa niya kay Doña Allegra. Pinagmumukha niya akong praning na nasisiraan ng bait. Tas ikaw yung parang knight in shining armor niya. Tama nga si Doña Allegra. Pero hindi ko inasahan na ganun kabilis niya magagawa ang bagay na to. Bea! Ray, 2 araw lang. Sakaling hindi dumating sa Lunes yung DSWD, kahit magwala pa siya o lumuha ng dugo, gusto ko na iwan mo na siya sa mga pulis. Hayaan mo sila nang umasikaso sa kanya. Kapag hindi malalagot tayo. Ayoko matulad tayo dun sa mag-asawang may taniman ng bawang, Ray. Para sa peace of mind ko, nilock namin ang kwartong pinagamit ni Ray kay Cassie mula sa labas. Gawa ng wala na akong ibang pwedeng tulugan, napilitan kaming mag-share ni Ray sa kwarto niya. Hindi ako nakatulog nung gabing yon. Pag napipikit na ako, bigla ako nakakarinig ng kaluskos na gigising sa diwa ko. Nung unay nagigising pa si Ray sa tuwing nagigising ako. Sinasamahan niya pa akong i-check kung nakapadlock pa rin ba yung pinto ng kwarto kung nasaan si Cassie. Pero kalaunan, gawa ng pagod at antok, ay tanging ungot na lang ang nakukuha ko kay Ray sa tuwing sinusubukan ko siyang gisingin. Pagsikat ng araw na wala na namang kakaibang nangyari, saka pa lang ako tuluyang nakampante. Buong akala ko'y magigising din ako ng tanghali o lampas ng konti sa tanghali. Pero nung naalimpungatan ako mula sa pagkakahimbing ko na akala ko'y ilang oras lang, nakita ko na madilim na sa labas. Ray, nasan ka? Ba't di mo ko ginising? Gabi na pala. Si Cassie, nasa kwarto pa rin ba siya? Pagkakita ko na nakabukas na ang pinto ng kwarto ni Cassie, agad kong sinuyod ang bahay. Sa harap ng lutuan sa kusina ko nahanap si Cassie. Suot niya ang apron ko at nagsasalin siya ng kaldereta galing sa kawali. Nasaan si Ray? Gising ka na pala? Kumustang tulog mo, Teacher B? Bakit parang hapong-hapo ka? Ba't parang natataranta ka at natatakot? Alam mo po, baka gutom lang yan. Umupo ka muna, magkapunan na tayo. Kasi hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Nasaan si Ray? Anong ginawa mo sa kanya? Tumawa ng malakas si Cassie matapos manlaki ng mata ko pagbaling niya sa mangkok na may kaldereta. Sa galit ko dinampot ko yon saka tinapon malapit sa kanya pero
Walang kahirap-hirap niya yung naiwasan. Huwag kang mag-alala, teacher. Mabait si Kuya Ray. Unti-unti na siyang nagtitiwala sa akin kaya hindi ko siya gagawing kaldereta. Kailangan niya lang umalis kasi pinatatawag siya ng chief nila. Huwag kang magsinungaling! Nasaan si Ray? Di tawagan niyo po kung ayaw niyong maniwala sa akin na ayos lang siya, na wala akong ginawa sa kanya. Dali-dali akong tumakbo sa kwarto para kunin yung phone ko. Pagkarinig ko sa boses ni Ray sa kabilang linya, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ano, naniniwala ka na? Wala akong gagawin sa inyo ni Kuya Ray. Hindi ko kayo sasaktan kasi hindi naman ako nananakit ng pamilya eh. Hindi ka nananakit ng pamilya? Anong ginawa mo kina Doña Alegra? Pinatay mo sila! Ikaw ang may gawa nun, di ba? Kasi, ano ka ba talaga? Teka, teacher! Isa-isa lang! Ano ba yung mas importanteng tanong? Ano yung gusto mong unahin kong sagutin, ha? Kung ba't ko nagawa sa kanila yung nagawa ko? O kung ano ba talaga ako? Hindi ka makapili? Sige, ako nang bahalang mamili kung anong una kong sasagutin, ha? Nagawa ko yung nagawa ko kasi hindi ko na sila pamilya. Ikaw na yung pamilya ko eh. Kaya kahit sinaktan ko sila, pinatay, hindi pa rin po ako lumabag sa prinsipyo ko. Ano nga yung sunod? Kung ano ba talaga ako? Paborito ko ang laman loob ng tao at alam nila yon. Kaya lang, puro patay ang binibigay sa akin ni Papa Javier eh. Hindi naman ako uod. Ay, teacher, gusto mo bang yumaman? Gusto mo bang maging swerte? O mas gusto mo munang malaman kung ba't mas pinili ako ni Papa Javier kesa sa totoong anak nila ni Mama Alegra kahit na aswang ako? Ano bang alam mo tungkol sa mga aswang po? Ano po ba yung mga sabi-sabi nila na nakarating sa'yo? Yung pag nag-alaga kayo ng batang aswang, isuswertihin kayo? Alam niyo po ba yun? Na kaya lang sobrang mayayaman yung ibang mayayaman dito sa Pilipinas gawa ng alaga nilang batang aswang? Lucky charm daw po. Kung narinig niyo na po yun sa kung sino o kung saan, tus ayaw niyo pong maniwala kasi tunog kalokohan, ako po yung magpapatunay na totoo yun. Opo, seryoso po. Kayang-kaya ko po kayong payamanin ni Kuya Ray basta aalagaan niyo ko, papakainin, papasayahin, at hindi gagalitin. Habang sira ang tuktok namin ni Ray, ha? Kahit na kailan, hindi namin gagawin ang ginawa ni Don Javier. Hindi kami mag-aalaga ng aswang. Kung sila nabulag ng swerte at yamang dala mo, pues ibahin mo ako. Harsh, ang cold, ang bilis-bilis namang magbago ng puso mo, Teacher Bea. Ganto ka ba talaga? Kaya mong mang-iwan ng walang kahirap-hirap? Sa bagay, kung nagawa mo nga yun sa asawa mo, naiintindihan ko kung ba't mo ito magagawa sa akin. Pero Teacher B, kasalanan mo to eh. Nanahimik na ako doon. Nanahimik na ako sa pamilyang yon. Ikaw tong nagpakita sa akin ng interes eh. Tapos nung gusto ko na rin sa'yo, nung ginawa ko ng paraan para magkasama tayo, ayaw mo na sa akin? Ang akala ko minamaltrato ka. Yun pala. So ang gusto mo, parang maging bayani ko? Pag sinabi ko ba sa mga tao na niligtas mo ko sa mapait kong buhay kasama sina Papa Javier, tatanggapin mo na ako? Hindi mo na ako itataboy? Ituturing na parang anak? Teacher B, hindi mo ba nakikita? Ako na lang ang kulang. May pamilya na kayo ni Kuya Ray. Huwag mo na akong tanggihan. Mabait din naman ako eh. Sige, papayag na akong galing na lang din sa morgue ipapakain niyo sa akin. Pero gusto ko na sa birthday ko, buhay. Yung pwede ko munang paglaruan bago ko kainin. Pigil hininga kong dinampot yung tinidor sa lamesa. Mata sana ni Cassie ang gusto kong patamaan pero hindi ko yun naabot. Nakaiwas siya at sa braso na lang napuruhan. Sa galit niya sa ginawa ko'y nagbago ang anyo niya. Ang layo-layo ng taong itsura niya sa aswang niyang itsura. Kung gaano siya kahali-hali na sa mata pag nakabalat kayo siya bilang tao, ay ganoon naman kapangit ang itsura niya bilang aswang.
Galit na galit niya akong sinugod at sinuwag. Natumba ko sa sahig. Sa lakas ng impact, nabitawan ko ang tinidor na hawak kong pangdepensa. Sinubukan ko yung gapangin pero nahawakan na ni Cassie ang paa ko at nahila na niya ako palapit sa kanya. Kung ayaw mo maging parte ng bagong pamilya ni Kuya Ray, edi wag mo. Gwapo naman si Kuya Ray ko eh. Sigurado makakahanap ako ng babaeng papayag maging asawa niya at maging mama ko. Pero para mangyari yun, kailangan lang kitang dispatchahin. Pero hindi ko na kasi pwedeng gamitin yung sunog. Kagagamit ko lang nun eh. Alam ko na. Paano kaya kung pagmukain na lang kitang baliw? Paano kung ipakulong kita? Palalabasin ko na pinagtangkaan mo ko. Alagad ng bata si Kuya Ray, di ba? Kaya sigurado ako na sa tulad kong biktima siya kakampi. Anong gagawin mo? Gusto mo akong bulagin, di ba? At dahil mahal na mahal kita, Teacher B, hindi na kita papahirapan. Ako nang gagawa nun para sa'yo. Yun nga lang, ikaw ang sasalo ng sisi. Ikaw ang mananagot. Ayos lang naman yun, di ba? Maliit na bagay lang. Saglit akong naistatwa sa kinalalagyan ko nang marinig ko ang masama niyang tingin sa tinidor. Pinag-agawan namin yon. Gawa ng mas malakas siya kesa sa akin, walang kahirap-hirap niya akong nasipa papalayo. Sakto pagharap sa akin ni Cassie, ay nasaksak niya na ng tinidor ang sarili niyang mata. Teacher B, tama na po! Huwag po! Tulungan niyo po ako! Kabado akong napatingin sa pinto matapos kong marinig ang taranta at nagmamadaling yabag ng kung sino. Pagkakita ko kay Ray, para akong nalumo. Sinubukan kong buksan ang bibig ko para magpaliwanag pero walang lumalabas doon kundi hikbi. Cassie? Cassie, ano nangyari? Bea, ano nangyari? Bakit ganito? Paano kayo umabot sa ganito? Kuya, gusto po akong patayin ni Teacher B. Tulungan niyo po ako. Ilayo niyo po ako sa kanya. Si Bea bang may gawa nito sa'yo? Opo, na-brainwash kasi siya ni Mama. Inaning na po siya ng mga bagay na narinig niya kay Mama. Wala naman pong katotohanan yun. Hindi po ako masamang bata. Wala po akong kasalanan sa sunog, Kuya. Ano? Sinaksak ni Bea ang mata mo? Paano? Paano niya magagawa yun mas kilamok nga hindi kayang patayin ni Bea? Tsaka isa pa, takot siya sa dugo. Hindi niya kayang gumawa ng ganito kabayulenteng bagay lalo na sa isang bata kahit paaswang ka. Natigilan si Ray at dahan-dahang lumayo kay Cassie matapos naming marinig ang malalim niyang pagbuntong hininga. Malas! Kung alam ko lang na pagdududahan mo rin ako, hindi na sana ako nagsayang ng oras na umarte-arte. Sana pinatay ko na agad ang babaeng yan. Di sana kumakain ako ng masarap at mainit na laman loob ng tao. Inalis ni Cassie ang tinidor sa mata niya na parang baliwala lang yun. Pagbulwak ng dugo ay saglit siyang natigilan bago siya nakaismid na naglakad papunta sa akin. Hinarang ni Ray ang sarili niya. Pabulong niyang tinanong kung nasaan daw yung kwintas na may mutya ng bawang na pinahiram niya sa akin. Nang maalala ko na nasa side table ko yun iniwan, dali-dali ko yung tinakbo. Pagkakita na umiilaw at nagiinit ang pendant ng kakaibang kwintas, natanto ko kung bakit hindi ako komportable kagabi. Ang mutya ang may gawa nun. Senyales na pala yun na meron nga kaming aswang nakasama sa bahay. Agad na natigilan si Cassie sa paglapit niya kay Ray pagkakita niya sa mutyang daladala ko. Bagaman hindi niya pa alam kung ano yung nasa kamay ko, ramdam kong pinahihina na siya nito. Mahinang nagmura si Cassie. Bumaling siya sa bintana at tinansya kung alin doon yung mas madali niyang masisira para makatakas. Pero bago niya pa yun magawa, hinagis ko na kay Ray yung mutya at walang kahirap-hirap itong nasalo ng kaibigan ko. Sumugod si Ray kay Cassie na hindi na alam kung anong gagawin. Pagkatapos niyang ma-corner at madaganan ni Ray, bumalik siya sa anyong bata niya at nagmakaawang patawarin siya. Huwag ka maniniwala sa kanya. Hindi yan ang totoong siya, Ray. Pag hindi natin siya tinapos makakatakas at paulit-ulit namang bibiktima, gagawin niya lang ulit ang ginawa niya kina Don Javier. Maninira na naman siya ng pamilya. Pero hindi ko naman sila pinilit na ipalit ako sa anak nila. Sila mismo ang nagdesisyon
sakripisyo na gawin yun kasi mga sakim sila. Mas gusto nila yung pera. Mas mahalaga yun sa kanila. Hindi lang ako may kasalanan. Lahat sila. Lahat ng taong kayang isakripisyo kahit na ano kapalit ng pera. Manahimik ka! Hinablot ko ang mutya ng bawang mula sa kamay ni Ray. Sinubo ko yon kay Cassie sabay takip sa bibig niya para hindi niya mailuwa yun. Lumiwanag ang mutya sa loob ng lalamunan niya. Namalayan ko na lang na parang kandilang natunaw ang laman niya at yung balat na lang niya ang natira. Hinang-hina akong napasalampak sa tabi ni Ray habang ang mga kapitbahay naming narinig ang kaguluhang nangyayari ay hindi makapaniwala sa nakita nila. Dati pa talagang uso ang usapin na ang ilan daw sa mga kapitbahay namin ay aswang, pero ngayon lang may patunay na totoo nga ang chismis. Bukod sa halos hindi makapaniwala ang lahat na totoo ang dapat na kwento lang at panakot sa mga pasaway na bata, ay mas hindi sila makapaniwala na ang aswang ng baryo namin ay may malaanghel palang itsura at dila, kaya hinding-hindi ito napagsususpetsahan. Ilang linggo ring naging laman ng pang-araw-araw na usapin ng mga taga-baryo ang mag-asawang may-ari ng taniman ng bawang at ang ampon nilang aswang. Nung nasabi na ng lahat ang gusto nilang sabihin tungkol sa nangyari, ay nanawa at natigil din ang pag-uusap ng mga taga-baryo tungkol sa bagay na yon. Bea? Bea, ikaw nga! Ikaw nga! Nandito ka na ulit. Nakauwi ka na. Ang OA naman ng reaksyon. Parang 3 araw lang ako nasa Maynila eh. 3 araw lang ba? Akala ko kasi 3 buwan eh. Parang 3 buwan na ang lumipas. Pero teka, naayos mo na ba yung pinunta mo ron? Ano ba kasi yung inayos mo ron ha? Ang daya mo, alam mo ba yon? Pag akong may kailangan gawin sa kung saan, pinapaalam ko sa'yo, pero pag ikaw, parating secret. Yung annulment namin ni Louie ang inayos ko doon. Ayan na, updated ka na. Ano, okay na? Masaya ka na? Ano? Annulment? Oo, matagal at madugo daw yung proseso bago ma-approve yung pagpapaanal kaya... Maghihintay ako. Wala akong pakialam kung gaano katagal ang aabutin basta maghihintay ako, Bea. Buwan, taon, dekada, ayos lang sa akin. Basta sa araw na laya ka na sa kasal na yon. Ako naman, sa akin ka naman magpakasal. Mahaba, matagal at nakakapagod ang pagpoproseso ng annulment namin ni Louie, Miss Anne. Ang totoo niyan ay sinukuan ko na nga ang paghihintay. Pakiramdam ko kasi mauuna pa akong mamatay bago mapawalang bisa ang kasal namin hanggang sa matanggap ko ang magandang balita sa araw ng first day ng panganay namin ni Ray. Official na raw na annulled ang kasal namin ni Louie. Ibig sabihin, pwede na kaming ikasal ni Ray. Gawa ng hinanda na pala ni Ray ang lahat ng kailangan, kinasal din kami agad pagkatapos ng 1 buwan. Mula nung araw na napatay namin si Cassie hanggang sa ngayon, hindi na ulit nagulo ng kahit na anong aswang ang bayan namin. Hindi man kami pumayag ni Ray na alagaan si Cassie kapalit ng swerteng alok niya, ay araw-araw pa rin kaming pinagpapalang mag-asawa at panghabang buhay ko pong tatanawing utang na loob ang pagpapalang yon sa poong may kapal at hindi sa batang aswang na sugo ng dilim. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Anne. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.